What or who is your biggest inspiration as a celebrity? Maraming inspiration in a way na yung mga common tao na nakikita ko na araw-araw nakasalamuha ako. So, sabi ko sa trabaho ko, it's not every day that you make a story that affects a lot of people. It's very, basta iba-iba kasi yung mga story talaga na parang alam mo, you made change, instant change. What are your weaknesses? Weaknesses, mahilig ako matulog. So, yun. Yung problema ko parati kasi minsan talaga hindi ako nagigising pag may tumatawag ng importanteng storya or talaga antukin talaga ako bilang tao kasi nga, I feel like this job, it takes so much energy, so much of you. So, laging complete yan. Kunyari, nasa bahay nga ako, mag-aaway naman kami ng kapatid ko or ng mom or ng dad ko kasi patulog lang ako ng tulog. Kasi nagbabawi. So, kaya nga, ayoko rin ng mga more of parang driven ako to do police stories or disaster stories or mga breaking news. Because natin yung adrenaline. Pero if you ask me to cover, kunyari Congress or Malacanang or I don't know, I don't find it exciting. Inaantok ako pag nandun ako. What are your strengths that you feel you have? I don't know if it's a strength, but I really take pride in the way I write stories. I feel like kasi parang sinabi sa akin ng isa sa mga teacher ko nung before na parang when you write a story, parang don't focus too much on the details kasi parang yung, for example, numbers, parang in a few years, in 10 years, you won't remember kung ilan ba namatay sa tragedy ito. But what you're gonna remember are stories that affected. Parang it gave a picture of the real situation in that area. So parang feeling kong strength ko parati is writing, knowing na hindi ko kailangan ng balon-balunan, ng atay. Ang kailangan ko lagi puso. So I always go for the hard stories, people stories. Hindi ko yun yung strength. May na-cover na po ba kayo yung parang halos buwis-buhay na po yung nangyari? Kaya sabi niyo po, mahilig po kayo sa mga... Marami. Kasi namili ka. Meron ako 1 month nag-safe house. 3 buwan ako may bodyguard kasi may mga death threats from the police. Meron ako sumugod sa Bagyong Basyang, I think 2009, 2010, na nasa gitna kami, napapunta kaming Real Quezon, tapos madilim na, kasalubong namin yung bagyo, bumabagsak yung boulders sa bundok, sa right namin, sa kaliwa bangin, bumabagsak yung mga puno, tapos yun, yung ako at yung cameraman ko, at yung assistant cameraman ko, nagdadasalan lang talaga kami sa food bag na parang, okay, sana makarating na kami, makalusot kami kasi feeling talaga namin na napaka buwis buhay moment na yun. So, marami pa may bagyong Pepeng na galing sa Manila, sabi ng EBS, o punta ka ng Pangasinan kasi lubog na raw yung buong Pangasinan. Drop off ka ng chopper sa taas nung SM Rosales. Kasi yung SM Rosales, lubog na talaga sa baha. As in, konti na lang, wala ka na makikita ng SM Rosales. So, drop off kami doon sa taas ng building where doon nagtatago yung halos lahat ng bayan, doon nag-seek ng shelter. Kasi yun yung pinakamataas. Tapos, kailangan ko mag-live. So, the only way to do that was to basically lumusong sa tubig. So, yun yung time na yun na parang hinahampas kami ng mga alon, yung cameraman namin lumublog. So, yung mga times na yun na mapaisip ka na parang, actually yung time na yun, hindi mo maiisip kasi nga, very parang tunnel vision I have to get this story out. I have to inform the public what's going on. So hindi ko naiisip yun. Maiisip mo na lang siya pag pauwi ka na, pag tahimik na lahat, tapos sa bahay ka na parang, oh shit, pwede pala akong mamatay nung time na yun. So doon mo na lang nararamdaman yung danger nung ginawa mo. Napaka-reckless mo. Napaka-mapangahas kang tao. Yung experience na po niyan, nag-good po ba kayo na tumigil na po kayo as a broadcast? I think anyone you ask naman from our industry, everyone will say na at one point they've thought about it. And I think, kasi hanggang ngayon hindi ka parang kumbinsido Parang even yung mga older journalists will always face that question na, why am I staying? Why am I still here? Pero the thing is nga, para siyang vending machine Pag naglagay ka ng 5 pesos, may lumabas ng masarap na cake, natikman mo, tapos kukuha ka ulit. Tapos pangalawang lagay mo, may cake na naman. Pero on your 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th try, uling na yung lumalabas. So parang sabi ko, ba't wala ng cake? So maglalagay ka na maglalagay. On your 50th try, may cake na naman. So parang ganun parang you always look forward to a story na ganun kasarap. Na alam mo nakatulong, alam mo it affected a lot of people. So kahit na hindi araw-araw nagagawa, you always look forward to that one story, yung cake na yun. Kaya
that's what keeps you going. Siyempre yung mga types na puro uling lang nakukuha mo, parang sabi mo, ano ba, parang this job isn't for me, napapagod na ako, pero parang wala naman nangyayari, nakakasawa rin. Pero yun nga parang yun yung goal mo is to always go for that story. So yun, medyo nakaka-addict nga siya, yung adrenaline, yung service. So, What advice would you give to us students like us to be a professional? like siya sabi is be informed. Sobrang, yung time ko kasi parang you always kind of do decisions na hindi mo alam kasi lahat ng pinapasukan mo. It could help in a way, pero mas mabuti kung alam mo yung pinapasok mo. Kasi, like for example, sinasabi ko parate, yung marami kasi gusto maging reporter ngayon knowing na parang glamorosa na itong trabaho nito. So, Libre mo. parang nakaka-travel ka, na sobrang saya, sobrang sarap. Pero it's not. Pupunta ka sa isang lugar, hindi ka naman para maging turista kundi mag-report. Hindi ka naman nakakagala, tutulog ka minsan sa kotse lang, kaya sa loob ng barangay hall, or meron pang time si Nico Bawa natulog sa kariton, yung mga ganon. So, kung sumusumikat, mag-showtime ka, ganon yung Pero, if you're really into this job, doing service, or providing service, sabi ko nga, para kaming pare, it's a calling. Hindi siya trabaho na 9 to 5, hindi siya profession na kailangan mo mag-exam para maging lawyer or maging doktor. Para siyang calling talaga. Never goes away. It's something that you just have to do. It's part of who you are. How do you see yourself 10 years from now? 10 years from now, I'd like to move on to, I guess, do more documentaries, do long format. Kasi, ngayon, nasusubukan namin kasi meron kami show yung Patrol ng Pilipino. So, parang sumasaw-saw na kami sa mundo ngayon. So, I feel like parang gusto kong mas magbabad sa mundo ngayon. Kasi nga sa news, you can only do so much with 2 minutes, a minute and a half. Pero with 10 minutes, with half an hour, you can do so much more with your story. So, in 10 years, I think I'd like to be doing that. Challenges or assignment do you feel was the most interesting and exciting? Marami. Para mga anak mo, hindi ka makabili ng isang maganda. Parang marami, every story challenges, presents a challenge. So, yun nga, yung sabi nila, pag hindi ka na-challenge sa isang storya, kesyo maliit pa yan o malaki, that's the time to resign. Kasi ibig sabihin, parang alam mo na you have nothing to learn. And when you have nothing to learn, why stay in the job? Kasi nga, parang you're just going through the motions na lang. So, may mga challenges na bagyo, bulkan, ipo-ipo, mga natural lindol, mga landslide, yan, mga very challenging logistics-wise, very challenging yung puyat, kasi yung report ng umaga kay ganda hanggang Bandila, dire-diretso yan. So, yun yung mga challenges doon. May mga challenges din na para may mga taong ayaw magpa-interview, pero you really need to get their side. Everyday challenge din yung mga people calling you biased, mga ganon. Pero, sabi ko, if your heart's in it, maginis konsensya mo para, sabi ko this job, kasi yung notion kasi ng journalist, sabi nila, objective dapat lahat. Pero I don't believe in that. Kasi, hindi na uso yun Parang hindi na uso yung form ng journalism na yun. Kasi, lahat ng tao ngayon ay biased. Parang the way na i-describe mo tong camera to would be different from the way I describe this camera. Diba? So, kung may nangyaring something sa harap mo, iba yung pagkakakwento mo, iba yung pagkakakwento mo. So, automatic may bias yun, diba? So, sa trabaho to, you can never be objective. You can be fair and you can be accurate. So, yun yung dalawang fulfillment lang naman ng journalism. So, you have to be fair and you have to be accurate. Pero yung bias, hindi mo mawawala sa tao yan. Yung sabi ko nga, iba't iba yung pinanggagalingan natin. Iba't iba yung natutunan natin mga words, yung mga how we look at things. So, automatic may bias talaga. So, last question na po. Alright. Advice na lang po dun sa mga gustong maging broadcaster. Siguro lang, I always advise na parang pag-isipan yung mabuti talaga. Kasi parang iilan lang yung pinapalad maging reporter, especially for the broadcast industry. So, kung parang nasa maling lugar, yung reason mo kung ba't sasali ka, huwag mo na ituloy kasi ikaw lang mahihirapan. Ano po yung pinaka-idol yung broadcaster? So,
mga dokumentarista, gusto ko talaga si Howie Severino at si Abner Mercado. Sa mga reporter, alam naman nila natin, paborito ko talaga si George Carrino. Gusto ko rin magsulat si Nadia Trinidad. So, yun yung mga iniidolo ko. Siyempre may mga kasama rin ako sa museum na talagang, bawat reporter kasi parang may idolin ka. Parang si Cesc Drilon, si Henry Umaga Diaz, si Gas Abelgas. Parang, even in their stature, they're so humble. And they always share their knowledge to the younger journalists. So, I mean, that's something to idolize din. And aside from the fact that they're really good and they know na pasikot-sikot ko ano yung beat nila, kung ano yung expertise nila. So, idol. So, thank you po. Okay. Thank you.